Yo, yo, yo guys, check. Kamusta kayo mga idol? Eto na, mag-update na si Jeblo mga Lodi pagkatapos ng lahat. Ayan. No, so medyo naging busy tayo mga nakarang araw, alam niyo naman 'yan mga Lods, no. So ngayon nga medyo gusto ko pang matulog. Mamaya matutulog ulit ako. Pero mag-update muna tayo mga idol. Grabe. Grabe, hindi tayo pwedeng hindi mag-update ngayon dahil may mangyayaring matinding event mamaya alas 2 ng madaling araw, mga Lods, no? Alam nyo na yan, no? I-report natin yan ngayon, mga idol, no? 2 a.m. Mamaya ay magkakaroon tayo ng, alam nyo na, mga Lods, no? Ito na, pupunta na tayo doon, mga Lodi, no? Kahit na medyo malakas pa ang ating hangover, ay mag update na tayo mga idol, no? So itong hours natin medyo meron tayong mga actually wala pa to masyado, konsong malupit lang to mga idol. Ito yung mga boring pace bago mamaya mga lods, no? Sa day natin grabe si Pai, medyo nag 2 digits, pati si Trump din nag 2 digits mga lodi, at nag 2 digits din si Ko AI pero negative sa kanya, diba? So, pupunta na tayo dito mga Lodi, no? 2 a.m. magkakaroon tayo ng FOMC mga loads, at ayon sa ating source 99% o 98 ba na magkakat ngayon, mamaya pa lang madaling araw mga loads, no? So gagalaw yung market, maging volatile. Tatry natin mag-trade mamaya, tatry ko, no? Bawiin natin yung ginastos natin. No, yung ginastos natin kahapon, mga Lodi, kailangan mabawi natin. So, magti-trade tayo. So, dahil nga tapos na yung ating 3-in-1 kaarawan, mga Lodi, tuloy-tuloy na ulit tayo mag-new news ngayon, mga idol. Pero lang siguro kasi siyempre undas, 'di ba? Magkakaroon tayo ng mga pagdalaw sa mga something sa mga sementeryo, mga lods, no? Si-check natin yung schedule namin nila boss, mga lods, no? Pero as long na nandito lang tayo, mag-update tayo, simula na ulit tayo ngayon, no? Ngayon, nasa 2.62 ang ating XRP. Grabe, maraming news ngayon, ha. Ang daming issue ngayon na doon sa Solana tsaka sa Western Union, no? Panis daw yung XRP, eh. Kasi ang pinili ng Western Union yung Solana, hindi yung XRP o yung Ripple, mga Lodi. Bakit kaya? Ang dami na namang nagtatrash talk, eh. No, sabi, wala pala kayo, eh. Pati si George, eh. Mamaya, titignan natin yung news na yan. Pero ngayon, dito muna tayo. Breaking! Wintermute is sending millions to Binance to liquidate leverage traders. Nako, medyo mabigat to, lalo na may parating tayong FOMC mamaya. Medyo mabigat-bigat to. Another classic play to shake out both longs and shorts ahead of Fed rate cuts tomorrow. So mamaya nga yan. Don't get fooled by exchange manipulations, mga Lodi, no? So, millions of dollars to, mga Lodi, no? Baka man liquidate sila mamaya. Siyempre, yung mga trader umaasa ng positive news, no? Kaya lang, syempre, kung meron tayong mga ganyan, mga Lodi, maaari tayong paglaruan dyan, no? Kung syempre, ini-expect natin, magpapump yung market, pero ang gagawin nila, i-short nila, mag-short sila. Or something na i-dump muna ng market bago lumipad. Pwedeng ganon. Pwedeng ikot naman, o fake pump para may mga humabol and then magda-drop and then mag-up. Pwedeng ganyan. Mauubos kayo. Nako, ito payo ko lang mamaya, kung gising pa kayo at manonood kayo ng abangan nyo yung FOMC o yung FOMC meeting, hintayin nyo munang mawala yung wave bago kayo mag-trade, no? Sa umpisa niyan talagang malikot yan, mangwawasiwas yan, pwede kayong ubusin yan bago mag-stable kung saan siya papunta, which is pa-uptrend, no? Pwedeng magmawasiwas siya,
saka siya magstay sa uptrend ng paunti-unti na. So yung mga nandito, nako, yung mawawasiwas, kawawa. 'Di ba? So hintayin niyo munang mawala yung yung mga shake out. Pwedeng ganun, no? Pwedeng sumugal ka naman. Ikaw, bahala ka na, mga lodi, no? Do your own research, di ako financial advisor. Pero, grabe yan mangyayari mamaya malamang. So, titignan natin. Naabangan natin yan. Tapos, kasi nga, tignan nyo, may mga lumabas na ganito. Sipin nyo, millions, no? Nilagay sa Binance para i-liquidate yung mga leverage traders. So, asahan nyo na dapat na mag-ingat na kayo ngayon, mga lodi, no? Tulad nito. Breaking, Trump insider just opened new long on BTC and Solana. He's now longing the market with almost $500 million. Absolutely crazy, mga lodi. He definitely has insiders info. Kasi isipin nyo naman, $500 million yan, mga lodi. Kalahating billion dolyar na yan. No? Tapos ilulong nyo yung market. BTC, Ethereum, tsaka Solana. Di ba? Grabe yan. So, iniisip nila baka si Baron. No? Ayan. Grabe si Baron. Ang tangkad pala niyan, no? Mga lodi. Ang laking tao, mga lodi. So, ito naman. Hindi lang ito. Syempre, hindi lang ito. Meron ding naglong sa XRP. Hyperliquid Whale goes 20x long on XRP with $2.68 million position on a 2.67. Asan na ba tayo ngayon? 2.67. Okay, so negative siya ngayon, mga lodi. Sipin nyo, naglong siya dito para sa taas. Kasi kapag i-zoom out mo to, mga lodi, nasa taas siya ngayon eh. Ito yung drop pang. Ito yung recovery. Nandito ngayon sa taas eh, tas dito siya naglong. Ibig sabihin, ini-expect niya na tatagusin na siguro to, mga lods, no? Check natin kung ano ba tong sinasabi ko. No, meron kasi akong guhit dito. Sa day natin. Sa day makikita niyo yan eh. Daily time frame. Matagal na tong guhit na to eh. Di ba? So itong guhit ko na to, matagal na to. Ini-expect nga natin dito, lilipad ng katulad nito. So, pero ang nangyari, nagkaroon tayo ng October 10 crash. Bang! And then recovery phase. So, siguro, iniisip niya, kaya siya naglong sa XRP, tatagusin niya na tong triangle na to at at tuloy-tuloy na. Parang ganun, mga lods. No? So, hindi natin alam kung ba't niya ginawa yun. Malay nyo, meron din siyang secret info, di ba? Tapos, ito naman. Trump says, nako, ito medyo mainit-init to, mga lodi, no? Sana matuwa siguro kung tinasa ni Jerome Powell yung pagkakat niya. So, di ba kasi ang expected kasi is 0.25 eh, mga lodi. Pero kung gawin niyang 50 yan, o kaya 75, o kaya isang full 1%, baka magbago pa yung isip ni Daddy. Pero sa ngayon, mukhang hindi. Trump says Powell will be fired in a few months. He will announce a new Fed chair by the end of 2025. New Fed chair, aggressive rate cut. Siyempre, pag inupo ni Trump yan dyan, mga lodi, kung sino man yung i-appoint niya, hawak niya na yun. Di ba? Siyempre, hindi naman siya maglalagay dyan ng chairman, nakakalabanin siya o nakalaban niya, 'di ba? So, once na kasi alam ko si Jerome Powell hanggang first quarter ata eh. Basta ganun. Matapos na yung kontrata niya bilang Fed chair. So, kailangan na mag-announce ng bago o maglagay ng bago, mag-appoint. So, ayun yung hihintayin natin. Bullish news for Bitcoin and crypto, sabi dito, mga lodi, no? So, grabe yan, no? Wawa naman si Jerome. So, ito naman, Cronos, mga lods, no? Balita sa Cronos, o sa Cro, alam niyo na kung sino meron yan, ha? Trump Media, Truth Social enters crypto prediction market. So, ayan. Trump Media, the parent of social platform, parent. The parent
of social platform Truth Social partners with Crypto.com, a global crypto exchange, to launch Truth Predict. No, magkakaroon ng parang poly market ba to? Truth Predict. Users can convert Truth Social rewards into Cronos tokens to trade event contracts in politics, finance, sports, and more. So magkakaroon ng prediction dito, mga lods, no? Prediction parang up. The move integrates the Cronos blockchain, expanding user engagement while signaling Trump's growing footprint in crypto. Beta launches soon in the US, potentially boosting crypto trading volumes o yung CRO trading volumes and challenging existing DeFi prediction platforms, mga lodi. No? So magkakaroon na doon. Now, your political opinions can lose money twice. Basta yan. Ano to, good news to sa CRO mga idol which is meron tayong napaka-konting CRO. Ano ba yung CRO? Basta konti lang yung CRO ko Pero, nalagay ko yon kasi nga dahil na-involve siya kay Trump nung matagal na yun mga lods di ba? So, good news, no? May good news sa kanya. So, goods na goods yan. Eto naman, mga lodi, nakita ko lang to sa Cointelegraph. Sabi dito, XRP is flashing strong bullish signals with Evernorth's 1 billion accumulation and record exchange outflows fueling expectations of a surge towards $3 this November. So ito daw, mga lodi. Ito yung chart niya, no? So ang nangyari, ayan, meron tayong accumulation zone bago lumipad ng konti, baba, accumulation zones, lipad, baba, accumulation. Nasa accumulation zone tayo ngayon at maybe hindi siya ngayon, no? Siguro nung nakaraan to kasi ito yung guhit ng week ang haba ng week nung flash crash mga lodi, no? So ito yan. So ngayon tapos na tayo sa accumulation zone. So ang in-expect is paangat na tayo. Siguro kaya naglong yung isa, no? Dahil ito yung nakita niya. Di ba? Tapos, ito naman. Ito na, mga lodi. Ito na yung comment ni George na hindi siya masyadong, alam mo talaga na hindi ayaw ng ni George sa XRP. I mean, hindi siya masyadong fan ng XRP. So, sabi dito, Western Union tested XRP for a decade, but why did it pick Solana? No? Western Union spent years testing Ripple's tech, even ran pilots with XRP for cross-border payments going back to 2015. The company is piloting stablecoin statement rails to speed up cross-border payments and cut its reliance on SWIFT. After a decade of experimenting, they finally found what fits. The CEO said they look at everything: speed, cost, reliability, and one chain come out on top. Dito natawa ako dito Now the decision is in. They're moving 100 billion per year on Solana. 175-old payments giant just went on chain and it's building on Solana network. Palakpakan. Naalala ko tuloy yung alam niyo yung biglang dumami yung trading volume sa Melania. Mga lodi, biglang umistock up yung Solana nun mga lods. Umistock up yung Solana. Sino hinanap nila, mga lodi? Yung mga developers nun. Alam ko, binalita ko dito yun Sino hiningan nila ng tulong, mga idol, yung nangyari sa Solana? Tinawagan, sino kinausap nila? Si Brad Garlinghouse para tulungan sila. So ngayon, ito yung mga, syempre, itong mga opinion na to ng mga content creator sila George, yan yung mga sinabi nila. Pero syempre, nakakatawa yon, mga lodi, dahil ang layo ng gap, mga lodi, kung sa ganun lang, kung sa speed, cost, reliability, scalability, hindi, ang layo ng Solana sa XRP, mga lodi. So, tas hindi pa yan. Naku, ang daming tagta-trash talk ngayon, mga lodi, kung babasahin niyo yung mga comment.
Lalo na to. Ito, pakinggan nyo to si Sutoy It is so over for XRP, guys. Western Union is building exclusively on Solana. They'll be launching their own central bank digital currency, essentially, for Western Union global payments. Okay, that means remittances, cross-border payment systems. It really is just so over for the XRP bros. You guys were sold a grift, and they are consistently dumping 9 figures a year of it on you every single year. It's actually embarrassing. It is so over for... Grabe, no? Yung sa Western Union lang yung in-announce. Ang dami na lang. Parang sobrang laking tagumpay na. No? Para sa kanila. Sabi nga dito mga Lodi, Ripple partnered with MoneyGram 6 years ago and it ended after the lawsuit. Western Union issuing a single USD stablecoin on Solana is niche. It's nice adoption but mostly a lukewarm event in today's world mass adoption. Tama mga Lodi, no? Mamaya may matignan natin yung mga comment niyan. The fact that Solana and its lead dev are calling this a dark day for XRP shows they are very jealous of XRP market cap, mga Lodi. They have no idea what Ripple or XRP have done since 2019. Think Western Union is a big win for them when wins for other chains involve trillions and quadrillions of possible value. That XRP is in their head, no? Isa pa yan, no? Na ayun yung mga nararamdaman daw nila, jealous, have no idea, that XRP is in their head, that they can't even celebrate their own announcement without trying to market that bridge currencies and XRP are useless, sabi, no? Kumbaga, nagkaroon sila ng tagumpay, tapos bigla silang mantatrash talk ng ganito, ng ganyan, no? Hindi na lang nila i-celebrate yung kanilang tagumpay kung tagumpay yun sa kanila, di ba? You have to rely by punching up to make your own PR release about another coin. All this has done is reveal the immense insecurities of Sol supporters including their official account. Eric Trump said to end the tribalism, yung parang basta yung kumbaga yung hiwa-hiwalay, parang ganun, yung hindi ko maano yung words But here we are, still getting XRP hate on a pretty mundane Western Union stablecoin announcement. I have no hate for Sol, but making your PR wins about another coin is just a confident look. So ito nga mga Lodi, anuhin ko lang to Sabi nga dito mga Lodi, parang isipin mo, mismo mga XRP army, medyo nawawalan ng pag-asa pag nakakaroon ng mga ganitong news Pero tama nga yung sinabi nito ni 589 Sabi kasi dito ni the XRP guy, I am the XRP guy. I love XRP. But when I see the likes of banks adapting on Solana, it makes me nervous. Sabi niya, it makes me look at my holdings a lot and think, what the F is going on? Na? Kumbaga parang nagkakaroon siya ng doubt. Sabi nga dito ni Bob, you're not the XRP guy then. Solana has not been chosen distraction. So, know what you hold. Ayan ito yung pinaka-importante dapat natandaan nyo mga Lodi. No? Tumatak sa utak nyo. Know what you hold. Kung ano yung hawak nyo, dapat alam nyo mga idol. No? Sabi ko nga, kahit anong FUD pa yung lumabas dyan mga Lodi. Hindi naman FUD yung nangyari sa Solana dahil totoo yun 'Di ba? Pero big deal ba 'yon? For me, hindi siya big deal. Na? Sabi nga dito, interoperability. That's all you need to focus on when you have doubts. Don't buy the noise that XRP will be the only solution. Leave that to the influencers trying to make a living selling hype. Ito yung tribalism ulit, no? Tribalism need to die so that everyone understand that various layers, layer 1 will be the base layer that needs the new financial system together. Sabi nga dito ni Jordan, kumbaga sabi niya, nagkakaroon na siya ng doubt, di ba? Sabi niya, are you serious? Ripple owned, sinabi niya kung ano yung mga pag-aari ng Ripple. Ripple owned Hidden Road, 3 trillion annual volume. Ano ba yung sinabi ni George? Ilan ba yung sa kanya? Ay.
100 billion per year. Oh, 'di ba? 100 billion per year. Ito pa lang Hidden Road pa lang, 3 trillion annual volume. G-Treasury 12.5 trillion annual volume. Rail 3.6 billion na annual volume. Metaco, yung Swiss 2 billion digital yan. Standard AUM, Standard Custody and Trust Co. Undisclosed AUM. Ripple National Bank Charter approval any day. Any day talaga pwede na mangyari to mga idol. Na? Dahil na pag bumalik na yung government kasi naka-shutdown pa rin eh. More acquisition rumored to be coming and yet haters hate. Western Union, ano meron? 103 billion annual volume on Solana. Walang-wala mga lodian layo. Sabi niya dito, don't be, you have to look a bit deeper. Look at Ripple and all the connections it's making. There's an old saying, you can't win them all. We, yung Ripple, isn't going to land every single contract or company every single time. But look at the fundamentals and rails being built. Ayan, di ba? Kung alam mo talaga mga lods, kasi pag may mga hate na ganito, yung mga ibang mga XRP army, gumaganda rin sila ng mga hate comment, Ito yung sinasabi ko, nabasa ko tuloy ito. I still remember Solana crashing when the Trump and Melania token mania took place. Di ba? Natandaan nyo ba yun? Nag-crash yung Solana nun hindi kinaya eh. Wasn't Ripple who came to rescue due to liquidity drying up? O, di ba? Ripple yung nag-rescue sa kanila. Si Brad Garlinghouse nag-ayos dun eh. Nung nag-crash yung Solana, dun sila humingi ng tulong. Tapos ngayon, inaalimbawa sila doon mga lodi. Medyo malabo yun eh. Banks will use all kinds of blockchains. Don't freak out. Interoperability is the future of finance, Nervous? You're scared of a network that runs scams, coins, and crash 5 times a year. Ayan yung Solana daw to. Ito yung sinasabi ko na once na parang tinrush talk yung mga ibang XRP army, binabato rin nila ng trash talk, which is hindi dapat yun maganda eh. Hayaan nyo na lang. Western Union needed money bad and Solana was the only network willing to give them some money under the condition they use their shitty network. Solana dumps more in marketing than they do in trying to provide real value besides scam coins. Alam nyo mga idol, sa akin hindi na to, wala to, zero damage, kumbaga, hindi ako na kinaninervous o kinakabahan dito mga idol, Kung alam niyo yung hawak niyo, kung alam niyo yung ginagawa o kayang gawin ng XRP, walang-wala to mga lodi. Ngayon, kung nagkakaroon kayo ng doubt, ibig sabihin, hindi niyo masyadong inaral o pinag-aralan kung ano man yung XRP. Di ba? Ayan, If that's how you feel when you hear news like this, no, you are not the XRP guy. Get it together, man. Sabi niya ganun, So, marami yung mga nakakaintindi kasi talaga, mga lods, wala to. Na it's a nothing burger, sabi nga nila. It's a nothing burger. Di ba? So, okay, masyado kabahan dyan. Baga maliit na bagay lang yan, hindi yung target o yung mga partner ng Ripple, napakalaki na ngayon sa ngayon. Ilang dekada nila binild yung rails mga lodi. Tapos yung sabi nga ng iba, may gumagamit pa ba ng Western Union ngayon? Sabi ng iba, you still need bridge currency. Isa pa yun. Kailangan talaga nila yun, mga lodi, So, hintayin na lang natin, mga idol. Mga ganito, hindi ko naman. Kumbaga kasi marami nag-send sa akin ng link na ito, yung sa Western Union nga. Ang dami nag-send sa akin ng link ito. Kasi anong masabi mo dito, boss? Boss Jeblo, happy birthday. Anong masabi mo rito? Sabi ko, ba't kaya nakakabahan yan, di ba? Buti nga to, mga idol. Kilala nyo ba si Tristan Thompson? Na NBA players, pakinggan natin yung sinabi niya rito mga idol. At least siya alam niya, di ba?
so many teammates, former teammates, have called me literally for the last 6 to 8 months, asking me for this information, asking like, hey, I want to get into crypto. I have this extra liquidity. I have this money. I want it to work and do something, because I don't truly believe where it's sitting right now is actually giving me the best returns or the best upside. So what I say to guys is, the advice that I'm gonna give a rookie is totally different than a guy I'm gonna give 10 years plus in the leagues, right? So for instance, with a rookie, right? You're on a rookie contract. Of course, you're gonna have to, figure out, what your overhead gonna look like. But what I say for rookies and the young guys, it's the money that you would spend for miscellaneous and leisure, allocate some of that money to that, right? So if out of your total contract or your biweekly paycheck, you set aside 10% of that for miscellaneous and leisure exposure. Take 5%, take half of that, and go open yourself a wallet and go do your deep dive, whether it's buying ETH, whether it's buying Bitcoin, whether it's buying Solana, XRP. Do the education research and just save that money that you would spend at the nightclub, maybe a couple nights instead of going to the nightclub, you're buying, a digital asset, right? Use that to start building up your honeycomb savings where you're in full control, where no one's getting a fee, no one's getting a cut, and you're basically your own CEO. And I think when I tell guys that, they feel that motivation, because I think more than anything else, athletes want to start feeling like their own boss. That's why if you see like LeBron, myself, Alex Rodriguez, Derek Jeter, Magic Johnson, right? We've all had this notion and this. Grabe, no? Yung mga mismong NBA player na parang naiisip na rin nila o nakikita na nila yung kagandahan ng mga digital investment, mga lods. Which is once na gawin nila yan, malaki yung impact niyan sa mga tao eh. Pag nakita ng mga tao na, uy, yung sila LeBron, sila ganito ganyan, bumili ng ganyan, ng crypto, crypto na sila. So, yung exposure, mga lodi, lalo na yung mga wala pang alam sa crypto pero mahilig sa basketball, tapos nakita nila na nagsasalita ng ganun yung idol nila, kunyari si Tristan Thompson, o di nagsasalita siya, yung mga may idol sa kanya, ano yung crypto? Diba? Yung idol ko kasi nag-invest dun eh, no? So titignan nila ngayon, diba? May explore nila ngayon, o makikita nila ngayon yung crypto, mga lodi. Malaking tulong yung mga ganyan sa tingin ko. Athletes are seeing a safe haven in crypto. Many now put 5% of their network on XRP, Solana, and Bitcoin. O, diba? Goods na goods. Pero ito, matindi rin to, mga lodi. No? Hindi ko alam kung sinadya o hindi sinasadya. Pero, sabi dito, mga lodi, Newsmax, no? Ito yung Newsmax. Just mention using XRP to clear the US national debt. They're talking XRP as the solution to global financial reset. So, tingnan nyo. Noong una, hindi ako naniniwala dito na sinabi. Pero pakinggan nyo. Kasi dahil ni-record niya sa TV, medyo late yung sa bibig yung sa sinasabi. National debt. $348 would have purchased 1.7% of the total supply of Bitcoin at the time. And today, it would wipe our balance sheet clean. Imagine, they've done that for Social Security too. Because crypto is worth what people think it's worth, simply because people are buying it, and like a Prada bag that costs $50 to make and sells for $5,000, supply and demand. Could the government, theoretically, take 1/5 of our annual tax revenue, which is about $1 trillion, and put it into an emerging cryptocurrency like, XRP, currently trading around... Ayan, sinabi niya. Ulitin natin. Annual tax revenue, which is about $1 trillion, and put it into an emerging cryptocurrency like, XRP, currently trading around $2.50. That would explode the value of that coin. Right now, the total market cap of XRP is $144 billion in total circulation. This would multiply its value by a factor of 8, essentially returning the government $8 trillion overnight. Want to get aggressive, they can dump it, crash the market, buy it right back, do it all over again. Pay off the national debt by Saturday. You see, the government can't control crypto like it controls banks and the bogus Federal Reserve printing money out of thin air. Ronald Reagan famously said that the government operates very simply. If it moves, regulated. If it stops moving, subsidized. If you can't do either, ban it. Yung gantong mga news, mga idol, tapos maraming makakanood. Siyempre, dyan eh. So, para sa akin ngayon 2025 talaga yung maraming madadagdag. No? Kung dati 7% ng population ng mundo, 7% lang yung nakakaalam sa crypto o may idea kung ano yung crypto. Ngayon, dahil sa mga nakikita nating mga ganito na babalita na, malamang tumaas na yung percent na yun. Siyempre, hindi ko alam kung ilan, no? Pero sa tingin ko, tataas na yun, mga idol. Kasi nung unang pasok ko, mga Lodi, 2000 plus 2021, parang unang narinig ko yun, 5% eh. 5% ng tao sa mundo. Tapos ngayon, parang narinig na natin, di ba, 7% na. O di, malay nyo naman, ngayong bull market, pagtapos nito, ilang percent na.
No, so marami nang magkakaroon ng kumbaga marami nang magkakaroon ng idea kung ano yung crypto, mga lodi, no. So adoption, napakaganda niyan. Pero ito, sabi dito ni Unknown DLT, although XRP ETFs are likely to be the last to be approved, they will be the ones that move the most money. Solana will be incomparable to XRP and even meme coins Litecoin. Patience. No, there are only a few days left. Ako, para sa akin mga lodi, na onting-onti na lang. No, sabi ko nga after ng birthday ko saka ito mag-uumpisang lumipad, mga idol, no. So tapos na yung birthday natin. So the countdown starts now. No? Alam niyo kung saan mag-uumpisa to? Mamayang 2:00 ng madaling araw. No, once na lumipad o mag-uptrend yung market dahil sa i-announce sa FOMC, actually sure na to Sure na magre-rate cut. Ang inaabangan lang dito, mga lodi, yung sasabihin ni Jerome Powell, yung mga susunod niyang sasabihin. Kapag good news yun, mga lods, dun mo makikita na talaga magpapump yung market. Pero kung nag-rate cut, tas yung susunod na, yung follow-up na words ni Jerome Powell medyo negative, baka nako medyo ano pa yon, lumipad pero bumagsak dun medyo malikot mangyayari dun. O magpapump siya pero hindi yung ganun kalakataas, no, lilipad lang ng konti tapos babalik na naman siya, consolidate uli, mga lods. Pwedeng ganun kapag nag-rate cut pero pangit yung sinabi ni Jerome Powell. Pero kung mag-rate cut tapos maganda yung sinabi niya sa future, medyo matutuwa ka. Doon mo na makikita yon, mga lods, no, sa tingin ko lang, no, sasabihin sa history, grabe, no, nagumpisa yung bull market nung FOMC announcement. Grabe yun, kasi bakit? Kasi naka-close pa yung government dun pero lumipad yung market o di ba, ganun na yung mga usapan sa future. Di ba? So grabe tis, mga idol, no. So na-miss nyo ako, mga lodi. So mamaya hindi, actually baka bukas na ako ng umaga dali lang tatalo. Boss, tuloy ba tayo bukas? Tuloy. Hindi pa sure So, pero pag may time, may kakaroon ako ng time na mag-upload, mag-upload ako, no. Hindi na, kumbaga start na uli tayo, mga lods, no. So ayan, grabe. Sana nalinawan kayo, mga lodi, lalong-lalo na yung issue dito sa Western Union. Pero sa akin wala naman to, mga lods medyo nagiging big deal lang to kasi maraming mga haters na influencer na hina-hype yung news na to. 'Di ba? Hina-hype na wala pala yan, hindi pinili. Ang tagal nang tinitesting pero bakit hindi pinili? Paano niyo na naisip na gano'n? Paano kung Ripple mismo, XRP mismo yung umayaw? Hindi, wag na pala. No, tinesting nyo na kami, 'di ba? Pero kung magiging partner, hindi na, okay na yun, na-testing nyo kami. Ganun lang yung pala yung sinabi, no? So, ayun lang muna yung news natin, mga lodi. Balik na ulit tayo sa trabaho. Kasi ilang araw ata akong walang upload, mga lods, no? Dahil medyo naging busy lang talaga, no? So, ayun. Kita-kits tayo sa susunod na video. Napaka-solid, mga lods, no? Sana natuwa kayo sa video natin ngayon. At yun lang. I love you all, mga lods. Nawala si Boy WhatsApp no, baka bukas, mamaya ako pa susunduin, nasa kanyang lola, no? So, kita-kits tayo. Love you all, mga lodi.